Oh, blow mula sa former IBF welterweight champion na nagpahinto kay Pacquiao. Sa round 18, nagpasa si Pacman sa may kanang mata sa gitna ng laban. Bagay na ininda hanggang round 9 na mga susunod na round. Round 10, pero gaya ng sundalo na susugatan, lalo pa tumapang si Manny. At kahit marami ng power punches ang napakawalan, tuloy-tuloy pa rin ito at tila hindi na uubos. Kaya naman si Cloty nakipagsabayan na rin, nagawa pang magpakawala ng uppercut. Mahigpit na ang bili ng Team Cloty dahil halatang yamado na si Pacman. Ituloy na ang pakikipagsabayan at targeting manakaut ang pambansang kamao. Pero ito rin mismo ang binilin kay Manny. Iwasang manakaut at pasagin ang depensa ng kalaban. At round 12, lalo na nga nag-intensyonado ang laban sa huling round. Sa isang punto, muntik pang bahagyang magkaumpugan ang dalawa. Pero hindi gaya na inaasahan, wala rin natumbas ang dalawang boksingero hanggang sa huling sandali. Sa pagtapos ng laban, nakapagpakawala ang pound for pound ng 1,231 punches, pero 246 lang ang kuminekta. 399 punches naman ang binigay ni Cloty kay Pacman kung sa 100 at 8 lang dito ang kumonekta. Kaya ang desisyon ng mga hurado, panalo via unanimous decision si Manny Pacquiao at siya pa rin ang WBO welterweight champion. Buti hanggang round 12 lang. Eh kung nag-round 13 pa, di uwian lahat. At ako, syempre, proud na proud. Syempre, ang ating mga kababayan. Gusto nyo kasi basagan ng mukha eh. Gano'n, no? Kaya knockout. May natutumba, binibilangan, tatakbo yung kabila, gano'n. Para sulit ang ticket. Yung puro ketchup na yung mukha, di ba? Oo. Puro yan ang gusto nyong boxing eh. Puro taas lang ng kamay si Cloty. Eto, sparring yung napanood natin, no? Sparring. Oo, para siyang punching bag na lubalaka. Hindi kasi si Cloty, hindi pa siya napapatumba. So, yun siguro yung kanyang ego. Yun, oo. Kaya matindi ang depensa. Kung titingin mo, hindi yata napag-aralan ng gusto rin, no? At hindi makapasok yung mga suntok din ni Manny. Pero actually, pati yung coach niya, parang yung trainer niya, na-frustrate niya rin. Parang sinasabi, we're losing every round. Open up, you have to take chances. Paano yung trainer niya? Hindi ito yung trainer niya eh. Oo, visa problems nga daw, hindi nakalipad doon. Samantala, proud na proud ang ating mga kabayan sa muling pagkakampiyon ni Manny Pacquiao. Iba't ibang sulok ng bansa. Saludo sa ating pambansang kamao. Pero marami sa mga nanood sa San Andres Gym sa Manila na inis kay Cloty. Ang pambato raw kasi ng bansang Ghana, walang kagana-gana kalaban. Hindi rin pinalampas sa mga dayuhang narito sa bansa ang pagtutok sa tinaguriang The Event. Tulad dati, marami ang lumagi sa kanilang mga bahay at tumutok sa kanilang TV para manood ng laban. Habang ang ilan dumayo sa mga restaurant at mga establishmento na nagpapalabas dito. Pati mga sundalo na nag-time out sa kanilang duty, very happy rin sa pagkakapanalo ng pambansang kamao. Maging ang number 1 down na fan ni Manny na si Pangulong Arroyo, hindi na nagpahuli at agad nagpaabot ng pagbati. Sa pahayag ng Pangulo, sinabit nito nga ang muling pag-uuwi ni Manny ng karangalan sa bansa at patunay na walang kupas na pagsisikap nito at pagmamahal sa bayan. Hiling ngayon ni Pangulong Arroyo na sana ay magsilbing inspirasyon si Pacquiao sa lahat ng mga Pilipino. Ayan. Pero yung mga nanood sa mga hotel, restaurant, no? Pag lumabas, interviewin mo, anong reaction po sa laban? Sorry, bayan! Sorry, bayan. Kasi di ba medyo mahal sa mga hotels. Pero libre, nanalo pa rin naman, di ba? May kinain naman din sila. May kinain naman. Pero sometimes susunod kayo lumaban. It's not the end, it's the journey. Parang yung journey, parang, bakit puro si Pacquiao na lang tumitira? Oo nga. Pero syempre, pag ganyan leveling na rin siya, hindi na lang siya play to win eh. Actually, marami na rin. Katulad sinasabi ni Igan, maraming considerations. Exactly. Never pa siya napabagsak. Eh baka pag nag-open up siya, first time pa niya mapabagsak. There's politics involved na rin siya. Malaki si Cloty kumpara kay Manny, no? Baka masingitan ba na isang suntok, eh, ano naman magiging reaksyon natin pag natalo naman si Manny? Oo, mas sad tayo. At least nanalo tayo. Nanalo, correct. Siyempre, higit sa ating lahat, may natalo lang sa pustahan. Sa may natalo dito. Meron pa akong ibabalita. Higit sa ating lahat, pinakamasaya ang pamilya Pacquiao. Lalo na ang kanyang mami na siyang sikreto raw na laging pagkapanalo ni Manny dahil sa lagi nitong pagdarasal para sa kanyang anak. Halos 5 oras daw nagdasal si Mami Jonisha Pacquiao para lang mahiling ang kaligtasan ng kanyang anak. Pagising pa lang kasi ay nagdarasal na ito sa kanyang bagong bahay sa Jensan
Pagkatapos dumalo rin sa isang misa at muli nagdasal sa simbahan pagkatapos. Kaya naman ang muling hiling niya sa anak, sana raw, ito na naman yung wish talaga niya, ito na raw sana ang huling laban niya, itong kay Clotty. At tungkol naman daw sa tinatarget na laban kay Floyd Mayweather Jr., ayon kay Mommy D, siya na lang daw ang haharap. Ayaw ko na. Sabihin ko siya, ako na lang. Wag po. Wala rin pagsidla ng tuwa ng mga anak ni Manny na si Jemuel, Michael at Princess na nasa Laguna. Tulad ni Mommy D, maaga rin sila nagsigising. Ang dalawang lalaki, todo cheer mula sa simula ng laban hanggang sa matapos. Pero si Princess, tila na-knockout naman sa 9th round pa lang dahil sa pagod. Pero paggising, balik sigla naman siya. Congratulations, Daddy! Cute! Okay. Biggest fans ni Manny. Sino yung sumampal kay Princess? Umamin kayo. At tulad ng mga nakaraang laban ni Pacquiao, eto at may umalman na naman sa pagkanta. Ayan na, ng ating pambansa awit. Irereklamo raw ng National Historical Institute ang Journey lead singer na si Arnel Pineda sa Department of Justice dahil sa mali niyang pag-awit ng lupang hinirang. Ayon sa NHI, masyadong mataas ang tonong inilapat. O nga, ni Pineda sa pambansang awit, ito ang dahilan kung bakit sumabit si Pineda sa dulong bahagi ng kanyang pagkanta. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Paalala muli ng NHI, labag sa saligang batas po ang pagbago ng tono at tiyempo ng pambansang awit. Kung gusto raw ito talagang baguhin ng mga awit, iapila raw nila ito sa mga mambabatas. Pinaubayan naman ni Pineda sa kanyang abogado ang isasampang reklamo ng NHI. Ang mahalaga raw kinanta niya ang lupang hinirang ng bukal sa puso.